gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Ganap na alas 8:01 ng umaga. Alright, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang umaga po ngayong araw ng Martes, August 19, 2025. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapanood ng ating malaganap na palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa himpilan ng responsabling mga mamamahayag. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos,
Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito'y inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Nagpupugay ng isang napakagandang umaga po ngayong araw ng Martes. Eto naman po tayo upang muling magsama-sama sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga informasyon. At syempre ang ating pong nakakasama dito sa ating technical site, dito sa ating Studio 1, si Ate Del Aldea Santos at Ate Rose Marie Padiron. At syempre sa ating pong nasa Studio 2 bulwagan ng balitaan ng ating masipag uliran na ating publisher Kuyang Alan Bordeos. Likewise kay Ate Cora Biernes, magandang umaga po ang ating operation manager. Ganon din po sa ating tagapagtaguyod, si Attorney Mike Bordeos. Kuyang Mike, magandang morning sa iyo. Ganon din sa ating nasa Studio 3, bulwagan ng balita ng ating news director, Kuyang Wayne Espino Lawson. Good morning sa lahat ng ating mga kalsado patroller na nakaantabay sa iba't ibang area at dako ng ating kapuluan sa ating mga kalsado patroller dito sa Mega Manila, sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ganon din sa lugar at area ng Kabisayan at Kamindanawan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ganon din sa lahat ng ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga punong barangay, punong bayan, punong lalawigan, at punong lungsod. Magandang morning po sa inyong lahat. At syempre sa ating magiting na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. At syempre kay Major General Cirilo C. Balaoro Jr., ang commander ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter ng Philippine Army. Magandang umaga po. At sa lahat po ng ating kapulisan sa buong bansa. Syempre sa punguna po ng ating Chief ng Philippine National Police, General Nicolas Torre III. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre ganoon din po sa ating Regional Director ng Region 4A Calabarzon, Brigadier General Jack I. Wangki. Magandang morning sir sa iyong butihing tanggapan. Syempre ganoon din po sa ating Public Information Office sa panguna po ng ating head na si Lieutenant Colonel Citadel Gawiran. Magandang morning ma'am Gawiran. At syempre, nais din po nating batiin magandang morning ang Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal, si Police Colonel Felicio Gonzalgo. At syempre mga kababayan, antabayanan po ninyo ang mga mahalagang mga balita at mga impormasyon nating ilalahad ngayong araw ng Martes. At syempre sa lahat po ng ating mga kalsado patroller, i-standby report. At syempre ang ating pong buena mano po na ating unang bibigyan ng daan ay ang ating kalsado patroller na naririyan sa area at lugar ng Mega Manila. Yan, syempre naririyan po si Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don Robert, standby report. Alas 8:06 ng umaga. Ito ay atid ng KBS, RMM News, Radyo Nadya Rio pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre sa pagtutulungan po ng lahat ng buong pwersa ng Kasado Media Group. At syempre sa ating pong mga kasado patroller na nasa iba't ibang dako ng mundo. Syempre likewise kay dyan po kay Uyang Gilier Valencia dyan sa Georgia, USA. Yan.
Lagi po natin siyang nakakapiling sa mga balitaan at mga impormasyon na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Ganon din po sa iba't ibang dako ng mundo. Anyway, tawagin po natin ang ating Kalsado Patrol 20 na nariyan sa National Capital Region. Yan. Alright, Kuyang Don Robert Ramero, standby report. Kalsado Patrol report. Alright mga kababayan, ito po ay may kinalaman ng report ng ating Kalsado Patrol 20. Yan, gobyerno ni PBBM Jr. gumagalaw na. Ang investigador sa manumalyang flood control project ayon sa BAC. Ang detalye ay magmumula sa ating Kalsado Patrol 20, Kuyang Don Robert. Alright, Kuyang Don, iputok mo na yan. Good morning. Good morning, Kuya Arnold, mga kaibigan, maging sa ating mga taga-subaybay, gumagalaw na ang investigasyon sa anomalyang flood control project ng kasulukuyang administrasyon. Ito ay obserbasyon ng mga mamayan at mga opisyal ng pamahalaan at pribadong sektor. Ayon kay Ginang Sandra Flores ng Volunteer Against Crime and Corruption, natuto ang pamahalaan sa realidad na nangyari at nangyayaring usapin sa flood control, partikular ang proyektong kontrabaha na di umano'y mga halal na opisyal ng bayan at pribadong kontratista ang sangkot dito. Isa sa tinukoy dito ay ang pagbuwag ng Presidential Anti-Corruption Commission, kung kaya naging malayaan niya ang mga tinuran na makakulimbat ng milyong-milyong piso mula sa mga gawaing ng gobyerno sa bansa, at nawalan niya ng saysay ang nakahaing kaso na 154 na kaso sa korte na may kaugnayan sa korupsyon under Duterte administration. Matapos ang malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar ng bansa, ay natutuan niyang Malacanang na kumilos at magsiyasat para alamin ang ugat ng dahilan. Dahil dito may mga hakbang na nailatag ang administrasyon na isumbong sa Pangulo ang anumang anomalya, at sa araw na ito ay sasalang sa Blue Ribbon Committee ang dito sa Senado ang 14 na private contractor para sa pagdinig sa flood control controversy. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa KBS RMM News, Jarina TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kalsado Patrol 20 mula yan sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don! Samantala, 10 minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa! Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan, siyempre. Round 1. Good morning, Kalsado Family, KBS RMM News from sa ating publisher, Kuyang Alan Bordeos. At siyempre binabati po natin na magandang umaga ang buong pwersa po, ang buong grupo ng Viva KPP Divine Healing dyan sa Mindoro. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga kasapi ng Kawanggawa Pag-ibig Pananampalataya. Anyway, magandang umaga DPW at Secretary Manny Bunuan. Balatan nyo na ang mga tauhan mo na kumobra sa flood control project. Anomalies. Kaya tama ka, Kuyang Don. Siyempre, siyempre itong mahalagang mensahe ng ating Kalsado Patrol 20 ay talagang napakahalaga. Kinakailangan talaga ay mahubara na yung mga may kinalaman po dyan sa ikangay maanomalyang pangyayari dyan sa mga flood control pong yan. Kaya wika nga po sa personal na pagsisiyasat ng ating Pangulo ng Pilipinas, ay talagang may mga pangyayari ho na talagang kinakailangan talagang itama.
Kaya napakabigat po ng mga ganyan mga uri at klase ng mga pangyayari. Sabi nga wala naman sinasabing tipirin eh. Ang kinakailangan po talaga ay yung sabi nga'y mabigyan naman ng kaukulang aksyon at kaayusan. Yun pong makapagpapabuti sa lahat ng ating buong sambayanan. 12 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, sinabi ni Torre na ang mga alitan sa loob ng PNP admin ay malulutas sa lalong madaling panahon. Round 1. Lady, go! Kinumpirma na Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III nitong Lunes ang complex sa loob ng organisasyon, ngunit nagpapahayag ng kumpiyansa na malulutas ito sa loob ng organisasyon sa lalong madaling panahon. Hindi naman natin dinideny na may mga conflict na nangyayari, pero these are all administrative in nature na ako ay confident mariresolba sa loob ng organisasyon, sabi ni Torres sa media. Kamakailan ay binaligtad ng National Police Commission ang muling pagtatalaga ng mga matataas na opisyal ng pulisya na nag-udyok ng mga ulat ng mga alitan at paglabas ng mga pahayag ng suporta para kay Torre. Naniniwala ako na ito ay mariresolba sa loob ng organisasyon. Ito ay isang simpleng pag-uusap at palinawagan, at alam mo, pari-pareho naman tayo at iisa ang ating purpose, iisa ang ating layunin dito. Iisa ang pag-iisip natin at direksyon, sabi ni Torre. Sa pamagitan ng Resolution 2025-0531 na may pitsang August 14, inatasan ng NAPOLCOM si Torre na ibalik si Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang Deputy Chief for Administration at si Lieutenant General Bernard Banac bilang Area Police Command Western Mindanao Commander. Nagpalit ng pisto sina Banac at Martinez Nartates noong August 6. Sa utos ni Torre, tumanggi si Torre na direktahin na sumagot kung nananaig ang kanyang kautusan. Ngunit sa flag raising ceremony noong Lunes sa Camp Crame sa Quezon City, inilala niya si Banac bilang Deputy Chief for Administration ng PNP. Nasalungat sa utos ng NAPOLCOM, ang PNP ay nagkakaisa, walang utos na walang balakid at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at ng ating panata sa bayan, sabi niya. Habang nagpupugay tayo ngayon sa ating bandila, tandaan natin ang ating serbisyo ay hindi para sa sarili kundi para sa sambayanang Pilipino. Kasado, Patron. Alas 8:16 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating mga malagang balitaan. Good morning kay Makoy Giniling. At syempre sa lahat po ng mga taga Quezon City, yan, magandang umaga. At sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon po ay nakatuning sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga impormasyon. Samantala, government sinuportahan ang pagsisikap na may uwi ang mga nababagabag na Pilipino. Round 1. Lady, go!
Sinabi ng Interagency Council Against Trafficking nitong Lunes na nakatuon ang Administrasyong Marcos na maiuwi ang mga nababagabag na Pilipino lalo na sa mga biktima ng trafficking. Ang IACAT kasama ang DFA, DMW sa unahan na malapit sa koordinasyon sa iba pang mga insya ay magsusulong ng mga pagsisikap na maiuwi ang mga displaced Filipinos mula sa ibang bansa, sabi ng IACAT. Sa isang pahayag na binasa na sa isang press briefing sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City, sinabi ng konseho na ang maigpit na koordinasyon sa mga pangunahing stockholders at mga kasusyo sa pribadong sektor ay nagresulta sa repatriation ng 120 distressed overseas Filipinos na posibleng biktima ng trafficking in persons at mga kaugnay na krimen sa ibang bansa. Sinabi ng IACAT na 75 individual ang nailigtas mula sa Laos, 5 naman mula sa Cambodia at 37 naman mula sa Myanmar. Kabilang ang isa na napilitang pumayag na magpalaglag upang magpatuloy sa pagtatrabaho at isa pa na ginahasa ng kanyang Chinese boss. Ang mga biktima ng human trafficking ay naakit sa ibang bansa sa pamagitan ng mga mapanlinlang na online na alok sa trabaho lalo na sa industriya ng online scamming at cyber fraud. Marami ang pinangakuan ng mga trabahong may mataas na sweldo, ngunit napilitang magtrabaho sa ilalim ng mapang-abuso at mapagsamantalang kondisyon, sabi ng IACAT. Sinabi ng ahensya na ang gobyerno ay nagtatrabaho rin upang maibalik ang mga Pilipino mula sa Nigeria, Iraq at Kurdistan. Ang mga repatriation na ito ay bahagi na ng patuloy na misyon ng gobyerno ng Pilipinas na tiyakin na ang lahat ng mga nailigtas na potensyal na biktima ng trafficking ay ligtas na may babalik sa Pilipinas at may mabibigyan ng agarang suporta sa tulong ng reintegration sa pamagitan ng IACAT at mga miyembro ng ahensya nito dagdag nito. Alas 8:20 ng umaga. Good morning, Kuyang CD Santusidad. Thank you for watching. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. PH nagdiwang ng ika-58 anibersaryo ng ASEAN sa pagtatanim ng puno. Round 1. Ready, go! Nagtipon ng mga embahador at opisyal na kinatawan mula sa mga bansang kasapi ng Asian Timor-Leste na at mga kasusyo sa dialogo ng Asia noong unang bahagi ng buwang ito para sa isang aktibidad na pagtatanim ng puno sa pagdiriwang ng ika-58 araw ng ASEAN. Sa isang news release nitong Lunes, sinabi ng Asian Center for Biodiversity na ang aktibidad ay ginanap sa Makiling Botanic Gardens, Mount Makiling Forest Reserve, isang Asian Heritage Park na lalawigan ng Laguna noong August 9. Foreign Affairs Secretary Ma, pinangunahan ni Teresa Lazaro at ECB Executive Director Jerome Montemayor ang aktibidad na may temang Toward an Inclusive and Sustainable Asian Future. Binigyang diin ni Lazaro sa kanyang talumpati ang kalagaan, nagpapapanumbalik ng ecosystem, gayon din ang kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN at mga kasusyo sa pagtiyak ng isang maunlad na kinabukasan habang itinatanim natin ang mga punla na magiging matibay at masigilang puno na hinaharap, gayon din ng ang pagtatanim natin ng pundasyon para sa produktibo, kooperatiba at makabuluhang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng ASEAN at ng ating mga dialogue partners, aniya. Sa pamagitan ng aktibidad ngayong umaga, sinusuportahan din namin ang mga pagsisikap ng center na ibalik ng ating mga kagubatan at protektahan ang ating
biodiversity sa pamamagitan ng Asian Green Initiative na naglalayong magtanim ng 10 milyong katutubong puno sa loob ng 10 taon sa lahat ng 10 Asian member states. Binigyan din naman ni Montemayor ang ibinaging responsibilidad ng mga bansang Asian sa pagtugon sa triple planetary crisis, pollution, pagbabago ng klima, at pagkawala ng biodiversity habang nagtutulungan kami sa pagtatanim ng mga katutubong puno. Sa harap ng triple planetary crisis ng pollution, nagbabago ng klima at pagkawala ng biodiversity, pinag-alalahanan tayo na ang pag-iingat at pagpapanumbalik ay ibinabahaging responsibilidad na nangangailangan ng isang diskarte sa buong lipunan at mga solusyon sa mga hamong ito ay nasa kalikasan din. Nagbibigay ito sa amin ng pag-asa na ang mga resulta ng aming kasalukuyang mga pagsisikap ay patuloy na lumago, umunlad at makatulong na bumuo ng isang mas mahusay na mundo para sa mga susunod na henerasyon, sabi niya. Ang Makiling Center for Mountain Ecosystems Director na si Lerma Maldia ay pinadali ang pagtatanim ng mga katutubong species ng puno ng Pilipinas, bagtikan, saplungan at yakal ng mga panauhin. Dalawamput-apat na minuto makaraan ang 8:08 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMN News. Radyo na dyaryo pa. Good morning po. God bless you always from Sister Maria Teresa Roca Palomar from Batangas City, dyan sa Barangay Sico. Kamusta na kayo mga taga-bless dyan sa Sico, Batangas City? Siyempre sa pangunguna po ni Sister Maria Teresa Roca Palomar. At kamusta na si Brother Peter natin dyan, si Brother Peter Palomar ng lungsod ng Batangas. Siyempre, kinakailangang pangalagaan yung kalusugan at palakasin ang resistensya ng katawan. Sabi nga kailangang magkain ng mga sariwang gulay, sariwang prutas, at ikangay upang lumusog at lumakas ang resistensya ng katawan. 25 minuto makaraan ang 8:08 ng umaga. Alright mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. DNR nagsusulong na mas maigpit na patakaran sa emosyon matapos bumuti ang kalidad ng hangin. Round 1. Ready, go! Isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources ang mas maigpit na emission control upang mapanatili ang pagpapabuti ng kalidad ng hangin. Sa 2024, binanggit ang isang ulat ng Environmental Management Bureau
nito na ang ahensya ay isang press release noong Lunes ay binanggit ang makabuluhang pagbawas sa mga nakakapinsalang antas ng particulate matter sa buong bansa noong nakaraang taon. Lumabas sa pagsusubaybay ng EMB na bumababa ng 17.4% ang konsentrasyon ng particulate matter 10 sa Metro Manila mula sa 46 micrograms per normal cubic meter noong 2016 hanggang 38 UG NCM noong 2024. Ang mga antas ng PM10 ay bumababa sa 28.2% sa buong bansa na may average na 28 UG NCM na sa ibaba ng 60 UG NCM na kisame na itinakda sa ilalim ng pambansang patnubay na sa kalidad ng hangin na pinakita nito. Samantala, mas pinong pollutants na nakilala bilang PM2.5 ay nagpakita rin ng malaking pagpapabuti na itala ang 37.6% pagbaba ng PM2.5 sa Metro Manila mula sa 27 UG NCM noong 2016 hanggang 16.86 UG NCM noong 2024. Ang mga antas sa buong bansa ay bumaba mula sa 20 UG NCM hanggang 16 UG NCM na mas mababa sa 25 UG NCM na pinapayagan na limitasyon sa parehong panahon. Sinabi ng DNR-AMB na 65% o 22 sa 34 na highly urbanized na at pangunahing lungsod ang makamit ang National Air Quality Guideline values noong 2024 na lumampas sa 62% target ng gobyerno. Particulate matter o PM ay tumutukoy sa maliit na sulid o likidong mga particles sa hangin na maaaring makapaminsala kapag nalanghap na nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan ng mga tao. Ang PM10 ay mga particle na 10 micrometers o mas maliit tulad ng alikabok, usok at suot na maaaring umabot sa baga. Ang PM2.5 o ultra-fine particles ng na 2.5 micrometers o mas maliit ay mas mapanganib dahil maaari silang tumagos ng mas malalim sa baga at kahit sa pumasok sa daluyan ng dugo. Sa ilalim ng pambansang halaga na gabay sa kalidad ng hangin, ang PM10 ay hindi dapat lumampas sa 60 UG NCM taon-taon, habang ang PM2.5 ay hindi dapat lumampas sa 25 UG NCM. Ang pag-unlad na ito ay naiugnay sa patuloy na pagsisikap na mabawasan ang mga emisyon ng sasakyan na kinompleto ng pinalakas na kontrol sa emisyon ng industriya at pinahusay na pagsubaybay sa kalidad ng hangin sa ilalim ng midterm administration ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ng DNR na binigyan diin ang pangangailangan para sa karagdagang aksyon sa regulasyon upang mapanatili ang mga nakuha. 31 minuto makaraan ang ika-8 ng umaga. Samantala, bigyang warning sa pagpapahina ng ibang bahagi ng Luzon. Round 1. Ready, go! Napapanatili ng tropical depression warning ang lakas nito. Ngunit ang truth nito ay magdadala ng pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon. Ayon sa Weather Bureau sa kanilang bulletin ng alas 5 ng hapon noong Lunes, ang bagyo ay may maximum sustained winds na 55 km per hour malapit sa gitna na pagbugso ng hangin na umaabot naman sa 70 km per hour. Matatagpuan sa na ito sa 555 km hilagang silangan ng Itbayan, Batanes bandang alas 4 ng hapon. Ayon sa Pag-asa ay walang tropical cyclone wind signal na
at malamang na hindi direktang maapektuhan ng waning ang bansa. Gayunman, ang truths ng waning ay magdudulot ng nakakalat na pag-ulan at pagkulog sa buong Ilocos Region, Zambales at Bataan. Ang katamtamang hanggang sa malakas na pag-ulan ay maaaring magresulta sa flash flood o paggunang lupa. Inaasang lalabas si waning sa Philippine Area of Responsibility sa Martes ayon sa Pag-asa. Alas 8:32 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitan. PH Fishers ay makakapasok ng 20 pisong kilo rice mula August 29 ayon sa DA. Round 1. Ready, go! Malapit nang makabili ng bigas ang mga mangingisdang Pilipino sa halagang 20 piso kada kilo sa ilalim ng binting bigas meron na program simula August 29, inihayag ng Department of Agriculture nitong Lunes. Kasunod ito ng pagpapalawak ng programa sa mga magsasaka ng palay noong Agosto 13. Sa pagkatapos ng Agosto, ilulunsad natin ang programang ng benting bigas meron na para sa sektor ng pangingisda. Sinabi ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa sa isang press briefing. Sinabi ni De Mesa na ang mga mangingisda ay binibigyan diin ng 10 kilo na limitasyon sa pagbili bawat buwan, habang ang iba pang mga bahagi ng expansion scheme ay hindi pa nakumpleto. Para sa pamahagi ng National Food Authority ay makikipag-ugnayan sa Philippine Fisheries Development Authority upang gawin accessible ang mga stock ng bigas sa mga fishport sa pag-aari ng PFDA sa buong bansa. May huli silang isda, may ulam sila at mayroon na rin silang bigas. So iyon ang plano for fishers. Maaaring ma-access ng mga mangingisda ang mas murang bigas sa mga daungan ng isda na pag-aari ng PFDA sa bansa. Sa ngayon, halos 2.9 milyong mangingisdang Pilipino ang maaaring maging karapat-dapat na pagpapalawak ng BBBM na. 35 minuto makaraan ng 8 ng umaga. Ito ay hatid ng TBS RMN News. Radyo na dyaryo pa. Tayo pa rin ay nasa unang bahagi ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga impormasyon. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang ating balitan. 7,000 magsasaka makikinabang sa pinalawak na programang binting bigas meron na. Round 1. Ready, go! Hindi bababa sa 7,000 lokal na magsasaka ang makapag-abil ng 20 peso kada kilo na bigas sa ilalim ng programang binting bigas meron na. Iniulat ng Department of Agriculture, DA, nitong Lunes nagsimula ang pagpapalawak noong Agosto at 13 kung saan target ng DA ang umigit kumulang 5 milyong benepisyaryo sa ilalim ng Registry System for Basic Sector and Agriculture. Sinabi ng tagapagsalita ng DA na si Assistant Secretary Arnel De Mesa noong Lunes na malakas na bilang ng mga magsasaka ay magpapatunay na magiging ang mga magsasaka ng palay na net consumer din ng bigas ay nais na magkaroon ng mas murang pangunahing pagkain. Mahalaga para sa kanila na magkaroon ng access na mas murang bigas. Kaya ang nangyari ay patunay na maraming magsasaka ang gustong mag-abil ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Sinabi niya na isang press conference ang bawat magsasaka ay pinapayagan na bumili na hanggang 10 kilo bawat buwan o katumbas ng isang 50 kilo na sako. Sa ngayon, halos 70 tonelada
o 70,000 kilo ng bigas ang naibenta sa mga magsasaka at manggagawang bukid. Bago ito pinalawak sa mga magsasaka, ang programa ay nakikinabang sa mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, beneficiaries at minimum wage earners. Ang subsidized rice ay unang mabibili sa 18 bodega ng National Food Authority sa Cordillera Administrative, Region Cagayan Valley at Central Luzon. Hindi bababa sa 20 bodega ng NFA ang naka-standby na ngayon para sa mas malawak na pagbebenta ng BBM na. Para sa mga magsasaka noong August 17, sinabi ng DA na ang 20 pesos kada kilo ng bigas ay mabibili na sa 211 kadiwa ng Pangulo. Site samantala, halos 265,000 Pilipino ang nakikinabang sa programa noong August 15 kung saan 3,432 metriko tonelada ang naibenta na. Nagkakahalaga ng 68.64 million sa mga umiiral na KNP sites. Alas 8:38 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating mahalagang balitaan. Marcos bumuo ng konseho ng edukasyon workforce para ayusin ang systemic gaps. Round 1. Ready, go! Itinatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Education and Workforce Development Group bilang pangunahing coordinating body ng gobyerno upang matugunan ang patuloy na mga problema sa sektor ng edukasyon sa bansa, kabilang na mahinang suporta ng mga guro, pera-perasong programa at hindi magkakatugmang mga patakaran. Ang EWDG ay itinatag sa pamamagitan ng Administrative Order Number 36 na nilagdaan ng Pangulo noong August 13 at inihayag sa publiko noong Lunes. Ang bagong katawan na pumunuan ng Pangulo kung saan ang kalimang edukasyon ng co-chairman at ng Labor Secretary ang magiging vice chairman kabilang sa iba pang mga miyembro na ang mga pinuno ng Commission on Higher Education, Technical Education and Skills and Development Authority, Department of Migrant Workers at Department of Economy, Planning and Development. Kinakailangan na magtatag ng isang epektibong mekanismo ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya na kasangkot sa edukasyon at pagpapaunlad ng workforce upang matugunan ang matagal ng mga alalahanin sa sektor, ang edukasyon at itataguyod ang isang kompletong sapat at pinagsamang sistema ng edukasyon sa bansa. Nakasaad sa kautusan, binanggit ng AO36 ang mga natuklasan ng Second Congressional Commission on Education na nagplag ng fragmented implementation ng mga programa, hindi pagkakahanay ng pag-unlad ng guro at hindi pari-pareho ang pagpaplano bilang isa sa mga pangunahing hadlang sa reforma. Ang EWDG ay inatasan na gumawa ng 10 taong pambansang plano at sa pambansang plano sa edukasyon at pag-unlad ng workforce, suriin ang mga umiiral na interagency body at suriin ang mga legal at patakaran sa edukasyon at pagsasanay sa workforce. Inaasahan din itong magsumiti ng buwan ng performance report sa Pangulo at sa Executive Secretary at maaaring lumikha ng mga technical working group para suportahan ang mga mandato nito. Sinabi ng Malacanang na ang paglikha ng EWDG ay bahagi ng mas malawak na pagsusulong ng administrasyon na ihanay ang mga reforma sa edukasyon sa mga pangangailangan sa labor market, iyakin ang mas malakas na pag-unlad ang mga guro at bigyan ang mga mag-aaral na Pilipino ng mga kasanayan para sa isang mapagkompetensyang workforce. 41 minuto makalipas ang 8 ng umaga.
Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan. Marcos bumuo ng Konseho ng Edukasyon Workforce para na ayusin ang systemic gaps. Round 1. Ready, go! Alright, sa lahat ng ating mga kababayan po dyan sa lalawigan ng Rizal, lalawigan ng Laguna, lalawigan ng Cavite. Mapagpalang umaga po sa lahat ng mga homeowners association, sa lahat ng ating mga kababayan po dyan. Na sabi nga'y patuloy na nagpapatupad ng kanilang bayanihan sa kanilang mga komunidad. At sabi nga po ng mga ilang ating mga comment dito sa ating comment box. Congratulations daw po sa lahat ng mga homeowners na registered ng DHSUD. Ayan. At yan nga po ay pinabibilangan na rin nga po ng Arano Homeowners Association ng Taytay Rizal at yung pong Jores Homeowners Association ng Binangunan Rizal. Yan. Talaga mga legit registered po talaga yan, mga kababayan. Kaya masayang masaya at silang lahat ay naging porsigido na tumungo doon sa kaayusan at legalidad ng kanilang samahan. At ganoon din po sa Vergara Compound Homeowners Association ng diyan sa Barangay Kupang, diyan sa Antipolo City. Yan. At marami pa pong iba na ating mga, sabi nga po yung mga homeowners, iba't ibang dako ng ating kapuluan. Kaya sa lahat po ng ating mga kasapi o mga kamiyembro ng mga homeowners, ang kailangan lamang po talaga ay tayo ay nakikipagkooperasyon o nakikipagtulungan sa pamunuan ng ating mga samahan. Sapagkat napaka-importante po yung pong ikangay na isi-share ng bawat isa sa ikaayos at ikabubuti ng isang samahan at ng isang komunidad. Napaka-importante po ang lahat ng bagay na iyan. Hindi po kinakailangan kayo ay maging pasaway at nga po ay ng panahon na ang karamihan po ay yung mga nagiging pasaway dito ay yung pong mga nagmamarunong. Samantala ng mga panahong wala pa sa gayang mga estado ang inyong samahan, itong mga nagmamarunong na ito, hindi sila noon gumawa ng kanilang nalalaman. At nung meron naman na nag-iintindi na at naninindigan para isaayos ang isang komunidad at samahan, ay saka naman may lumalabas na ganyang mga pag-uugali sa inyong samahan. Kaya nako, mga minamahal nating mga kabayan, wag naman sanang ganun lagi ang dapat na umiral. Sapagkat sabi nga po'y hindi nagiging mabuti sa isang pagkakapatiran o kawan o sa isang grupo o isang hanay ng samahan ang mayroong kontra partido doon sa mga gawain. Kaya talaga pong napakahirap po niyan kung tutuusin. Anyway, may pagbabalita ang ating Kasado Patrol 40 mula po dyan sa area at lugar ng Quezon City. Yan. Naririyan po si Kuyang Jun Santusidad upang magatid ng mahalagang balita mula sa kanyang kinalalagyan. Anyway, Kuyang John, standby report. Anyway, ito po mga kababayan ay may kinalaman po sa dalawang lalaki arestado sa bypass operation kanina ng madaling araw dyan sa Quezon City. At siyempre ang detalye po niyan ay manggagaling po sa ating Kasado Patrol 40, Kuyang John Santusidad. Alright, Kuyang John. Sige, putok mo na yan. Good morning. Yes, good morning. Kasama Kuya Arnold. Dalawang lalaki arestado sa bypass operation kanina ng madaling araw ng mga Drug Enforcement Unit, Station 13, Payatas, Bagong Silangan, Quezon City.
nakilala ang mga suspect sina Buboy Navarro, 20 anyos, at alias Kalibo, 22 anyos. Ang dalawa, kapwa mga residente ng Barangay Payatas, Quezon City. Nakupisya ng mga operatiba mula sa mga suspect. 8 pirasong plastic sachet ng hinalang sabo at 200 pesos bilang bypass money. Nangyari ang nasabing bypass operation sa area ng Empire, Lupang Pangako, Payatas, Quezon City. Ang mga suspect naharap sa kasong paglabag Section 5 at Section 11, Article 2 at RE 9165. Samantala, Kuya Arnold, yung nabalitaan natin nakaraan linggo at 2 linggo na yata yun, yung mga drainhead na walang takip ay na-action na, Kuya Arnold. Okay, congratulations at nabigyan na rin ng kalunasan yung pinoproblemang matagal na open drainage dyan. Sa areang iyan, saan nga yan, Kuyang John, pakibanggit? Sa area ng Barangay Payatas, sa may San Isidro Labrador, Payatas, Quezon City. Bali 30 piraso nga mga drainhead nga unang takip. Ito po ay nabalita natin, mga ilang araw lang ay ginawa action kagad kasama ang Kuya Arnold. Okay, congratulations sa mga kinaukulan. Nakagarang naaksyonan ang bagay na yan. Ika ngayon ay para na rin sa seguridad ng ating mga dumadaan dyan sa ereyang yan. Tama Kuya Arnold, dahil lagi lang lagdag mga single motor, isa mga gulong ng mga kotse, mga sasakyan, nalaglag. Ayon sa nakausap ko, Perman, ito ay natagalan lang daw dahil wala silang stock ang bakal. Kaya sama tayo, aksyonan agad ang mga kaganapan dito sa Barangay Payatas. Samantala, Kuya Arnold, bago tayo magtapos, babatiin ko lang yung ating mga magiting kapulisan. Police Colonel Romel Abinido, Station Commander ng Station 6, Batasan Hills, Quezon City. Ganun din sa Chief Espio na si Police Captain Glenn Gonzales. Siyempre, pinagmamalaki ko mga kamay nga bakal, nga kapitan, at kapitan Jojo Abad ng Batasan Hills, Quezon City. At sa kanyang kagawad, Winky de la Rosa. Ganun din si First Kagawad, CD Abad. At siyempre, ngayon dito tayo sa aking kaibigan na si Brian Ahero. At sinustendahan niya. At siya po ay nakakinig sa ngayon kasama ko Arnold. Mula dito sa Quezon City, ako si John Santos Patrol 14 nagulat sa TV Saray News. Diaryo na TV pa. Balik kayo Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kalsado Patrol 40, Kuyang John Santosida. 10 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMN News, radyo na dyaryo pa. Samantala, tunguin po naman natin ang pagulat ng ating Kalsado Patrol 25 mula naman dyan sa area at lugar ng Cavite. Naririyan si Kuyang Lando Luto upang magatid ng malagang balita. Alright, Kuyang Lando, standby. Report. Kalsado Patrol Report. Nasa linya si Kuya Lando Luto, ang ating Kalsado Patrol 25 upang magatid ng malagang balita. Ito po mga kababayan ay may kinalaman, Bonita Baran. Nakamit na ang matagal ng inaasam na hustisya. At ganun din po ang pagpapaliban ng BSK eleksyon, inapila sa Korte Suprema laban ng iyan ay sa buong detalye ng ating Kalsado Patrol 25. Alright, Kuya Lando Luto. Alright, iputok mo na yan. Good morning. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold. Magandang umaga, Kuya Arnold. Okay,
Ano yung sinasabi mo, Kuya Lando, na nakamit na yung hostisya ayon dito sa hostisya dito kay Bonita Baran? Alright, sige. Ibanat mo na yan. Putok mo na. Yes, tama ka nga, Kuya Arnold. Ito nga, kung maalala natin, Kuya Arnold, ito yung si Bonita Baran, ito yung pinagmalupitan ng kanyang mag-asawang amo. Oo. At kasamba ito, Kuya Arnold, na si Bonita Baran, na milaltrato, pinagmalupitan, na parang manika lang ng kanyang mga amo noong taong 2012. Pinaso siya ng plancha, pinalo ng pegoren, pinalo ng dumbbells ang kanyang muka at ulo. Tinusok pa ang kanyang parehong nitong mga mata na naging sani ng kanyang permanenteng pagkabulag. Matapos Kuya ang halos 5 taong pagdinig sa kaso at pagpapaliban, pakikipaglaban nito, nakamit na rin sa wakas Kuya ni Ginang Bonita Baran ang matagal nang inaasam-asam na hustisya. Dahil sinintinsya na ng Quezon City Regional Trial Court Branch 77 ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ang babaeng amo nito na si Annalisa Katahan. Habang 14 years naman ang pagkakabilanggo ang asawa nito na si Ginoong Rinaldo Marsan dahil sa kasong seryo sa illegal detention sa kasambay na si Ginang Baran. Ayon kay Baran, wala pang kapatawaran ng umano ang ginawang pagmamalupit ng kanyang amo sa kanya at dapat magdusa sila sa kulungan. Kuya Rod, si Ginang Bonita Baran ang dahilan ng pagpapatibay ng pagpasa ng batas na di kasambay law o yung Republic Act number 10361. At ito'y ganap ng batas na umiiral na ngayon sa buong bansa, Kuya Arnold. Sa ngayon, Kuya Arnold, ay naghinagpis pa rin ang pamilya ni Baran dahil nga ito ay natuluyan na nga itong nabulag ang kanyang dalawang mata. Bagay na ito at naging sobra ang pagmamalupit sa dalawang amo ito. Sa ngayon nga, Kuya Arnold, ito ay sinintisya na ito ng Branch 77 sa kanyang mga kaso, Kuya Arnold. Mula pa rin dito sa Kuya Arnold, may babatiin muna tayo. Okay, sige, Kuya Lando, kawawa naman itong si Bonita, Bonita Baran na ito. Yes, Kuya Arnold. Ito naging hudyat ito ng pagsasabatas nga ng Republic Act number 10361. At ito nga ay naging ganap na batas. Ito yung kasambay law, Kuya Arnold. Sa wakas, nagkaroon na rin ng hustisya ang kanyang naging kaapihan na dinanas dyan sa mag-asawang yan. Yan ang dapat na mangyari do sa mga tao mapagmalabis at mapagmalupit. Pero Kuya Arnold, at sabi ni Bonita Baran, hindi pa sapat, Kuya Arnold, ang karampatang parusa o magdusa kulungan dahil habang buhay niya itong iindahin yung kanyang dalawang mata na bulag na siya. Kaya wala umanong sapat na kapatawaran para sa kanyang dalawang amo ito na mag-asawa. So ngayon, Kuya Arnold, at nakakulong na ngayon, at inutos na ng batas ng Branch 77 na ikulong na ito na mag-asawa sa magkabilang silda, Kuya Arnold. Himas rihas na yung mga yan. Alright, sige Kuya Lando, bati ka na. Yes, Kuya Arnold, ito'y nagpapasalamat lamang ako nung nakarang araw ng Sabado ang dumalo sa aking 57 years birthday. At maraming salamat sa dumalo, lalo kay Vice Mayor Gobio ng Ternate, Mayor ng Maragundo na si Ombe Arca. Maraming salamat at ganun din sa Hepe ng Ternate Municipal Police Station na si Major Henry Salazar. At
Maragundo na Police Chief of Police Major Melvin Isidro. Kuya Arnold, dumalo sila sa aking birthday, pati yung mga municipal drug enforcement unit o yung mga intel operatives at birthday sa akin. Umabot kami ng alas 3 ng madaling araw, Kuya Arnold. Wow, talagang enjoy to the world ka talaga, Kuya Lando ha. At talagang mga nakapiling mo yung ating mga kababayan dyan na nasa ikangay panunungkulan ng ating mahal na gobyerno. Yes, tama ka. Ginamit sa akin, Kuya Arnold, pinagamit sa akin yung binyo ni Vice Mayor kung saan doon ko idinaos ang aking karawan. Libre, Kuya Arnold, may kasama pang video, okay? Libre. Wow, kaya ang sarap mag-birthday. Ang sarap mag-birthday dyan, Kuya Lando. Ito nga, Kuya Arnold, dahil maganda naman natin umano serbisyo at yan ay regalo nila sa akin sa maganda kong serbisyo at pakipagtungo sa kanilang mga sinasagawang mga proyekto dito sa dalawang lugar ng Maragondon at Ternate. Kaya maraming salamat at Police Corporal Mark Paul Amparo at talagang inabot siya rin ng alas 3 na madaling araw. Kuya Lando, may mensahe sa iyo ang ating management. Hindi ka raw nangumbida. Nangumbida naman ako. Tumawag ako sa inyo. Hindi, joke lang yan. Kaya happy birthday na lamang. Happy birthday sa iyo, Kuyang Lando. Kaya maraming salamat at doon sa baka mamaya hindi ko na isa-isa, Kuya Arnold. Nagpapasalamat din ako sa nagpadala ng mga GCash, Kuya Arnold. Wow! Congratulations, Kuya Lando, at belated happy birthday. At ika ngay mag-birthday ka ulit, ha? Kuya Arnold, lahat na dumadalo, may bit-bit na tig-isang Alfonso. Wow! Talaga nagka-alpon-alpon ka, ha? Alright? Babatiin ko pala ang tumakbo ng Vice Mayor na hindi naman pinalad, si Mama Lulit Nases. Maraming salamat sa binigay mong alak na 4 na buti. Kailang nga kaya rin din dito pinalad na manalo nung nakaraang eleksyon ng national election. Hindi to pinalad na manalo. Pero bagamat sinuportahan din ako sa aking birthday nung Sabado, Agosto 16. Yan yung Ito naman malungkot naman ang aking kasunod na kwan. At mayroon kami ngayong nakikiramay ako, Kuya Arnold, sa isa namin dahil malapit na kaanak din ito. Namatay ito doon sa bayan sa amin sa Las Navas kahapon ng umaga. Condolence. Si Manoy Nuno, good God. Nakaburol ngayon ito, Kuya Arnold, sa aming hometown diyan sa Las Navas at nakikiramay po ako at condolence at hindi na siya umabot ng kapistahan namin sa September 7 and 8. At may nuno, rest eternal peace. Mula pa rin dito, Kuya Arnold, sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, Double L, Kuya Lando Luto, nag-uulat para sa KBS RMM News, Diaryo na, TV pa. Maraming salamat, back to you, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 25 mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Cavite, Kuya Lando Luto. Thank you, Double L. Samantala mga kababayan, eksaktong alas 9 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang ang ating balitan. Pro Duterte vloggers trolls, Pidlings fake news, BS, PNP Tory. Round 1. Lady, go! Inakusahan ni Philippine National Police Chief Nicolas Torre III ang mga vloggers at trolls na naugnay sa Administrasyong Duterte na nagpapakalat ng fake news online para sirain ang organisasyon ng pulisya. Sa isang press briefing, binanggit ni Torre ang 3 viral video na ginamit umano upang magpakita na ang Pilipinas ay may malubhang problema sa kapayapaan at kaayusan. Lahat ng ito ay naipost ng mga vloggers ng DDS. Mga troll ng DDS na walang lehitimong issue na
itatapon sa gobyerno, sabi ni Torre. Ito ay mabaliw, nalilinlang nila ang publiko sa paniniwala na ang lahat ng ito ay nangyayari sa Pilipinas, na walang kayusan, na walang kapayapaan at kayusan sa bansa. Makikisa sa unang video ang 3 binatilyo na nakasakay sa motorsiklo na naglagay ng isang kahoy na bangko sa gitna ng kalsada na nagresulta sa isang aksidente sa sasakyan. Sinabi pa rin ni Torre na ang uploader na si Mitzi Vlogs ay lumitaw na ang video ay kuha sa Pilipinas, bagamat sa katotohanan ay nangyari ito sa Indonesia tulad ng ipinakita ng plaka. Sinabi ni Torre na nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa Meta para tanggalin ang video mula sa Facebook. Sa pangalawang video na iniharap ni Torre na in-upload ng isang tiyak na Kerwin Salvador de la Cruz, makikita ang isang grupo ng mga teenager na nag-aagawan sa isang binata na pag-alaman ng PNP na verification na nangyayari ito sa Vietnam. Ang pangatlong video na kuha sa Cebu ay kaso pala ng pag-aaway ng 2 pasahero ng bus at hindi kaso ng pagnanakaw ayon sa uploader. Aalisin namin ang lahat ng ito at magsasampa rin kami ng mga kaso, sabi ni Torre tungkol sa 3 video at mga uploader nito. Sa 1,372 malisyusong post, fake news na hiniling na tanggalin ang 112 ang tinanggal, habang 1,260 naman ang naplag ng Meta batay sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group. Mula Enero 1 hanggang Agosto 13, 6 na kaso ang isinampa laban sa mga taong nasa likod ng mga post. 4 sa mga ito ay kasalukuyang sumasailalim sa paunang investigasyon at 2 ang sumasailalim sa paglilitis. Itinigil na natin ang pagbabahagi ng hindi na verify na impormasyon. Mangyaring tandaan, ang pagpapakalat ng fake news ay isang malubhang pagkakasala na may parusa ng batas na may multa at pagkabilanggo. Sabi ni PNP ECG Director Brigadier General Bernard Yang sa mga reporter, kung nakatagpo ka ng sinumang nagpo-post ng maling informasyon o maling informasyon, i-report agad ito sa PNP ECG o i-dial ang 911 para sa agarang pagkilos, dagdag niya. Apat na minuto makaraan ang 9:00 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan. PH Army makakakuha na ng 100 bala ng howitzer mula sa Israel. Round 1. Lady, go! Bibili ang Philippine Army ng 100 rounds ng high explosive 155mm precision guided munition para sa mga howitzer platform nito na may parihong kalibre. Sa isang check sa website ng Philippine Army, makikita na ang serbisyo ay naglaan ng 248,190,000 pesos para sa pagkuha ng mga PGM. Ang Elbit Systems lead na Israel ay pinangalanan bilang nanalong tagapagtaguyod para sa kontrata sa Notice of Award na inisyu noong August 11. Kasama ang advisory na naipos sa website noong huling bahagi ng nakaraang linggo. Ang mga PGM ay mga sistema ng armas na nagsasama ng mga advanced na sistema ng patnubay at kontrol. Ang mga bala na ito ay may kakayahang magamit ng bagong nakuha na Atmos 2000 self-propelled howitzer system at sa M71 Sultan Taud howitzer system na kasalukuyang nasa serbisyo ng PA. Inaasahang ihatid ng Elbit Systems lead ang mga bala na ito sa loob ng 540 araw matapos matanggap ang notice to proceed. Ang proyekto ng pagkuha para sa 155
5mm PGMS ay nagsimula sa unang quarter ng nakaraang taon. 7 minuto makaraan ang 9:00 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, Hontiveros humingi ng investigasyon sa Senado hinggil sa child abuse sa Pampanga shelter. Round 1. Lady, go! Naghain ng resolusyon si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros noong Lunes na nananawagan ng investigasyon sa umunoy pang-aabuso at maling pamamahala sa bata sa isang kanlungan sa Mexico, Pampanga na dinanas umano ng 156 na bata. Sa Senate Resolution number 77, hiniling ni Hontiveros sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na imbestigahan ang mga insidente na kinasasangkutan ni Pastor Jeremiah Kate Ferguson na inakusahan ng physical na pinsala, emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso at iba pang gawaing nakakapinsala sa pag-unlad ng mga bata. Sa isang reklamo na inihain ng 12 taong gulang na batang lalaki at ng Department of Social Welfare and Development ay nagsasabing pinilit ni Ferguson ang mga bata na lumuhod ng matagal. Pinakain sila ng sirang pagkain at pinagkaitan sila ng oras ng paglalaro. Natagpuan din ng DSWD ang paglabag ng mga pamantayan sa paparehistro at accreditation, panganib ng sunog at maling pamamahala ng pundo at nagtulak sa pag-isyo ng 30 araw na cease and desist order laban sa pasilidad na pinamahalaan ng New Life Baptist Church Incorporated. Binigyan din pa rin ni Hontiveros ang kagyat na pagriripaso sa mga batas tulad ng Republic Act 7610. Upang matiyak ang mas malawak na pangangalaga para sa mga minor de edad sa social welfare and development facilities. Mayroong kagyat na pangangailangan na muling suriin ang mga umiiral na batas at patakaran upang matiyak ang mas malakas na pangangalaga para sa mga bata na inilagay sa mga ahensya ng kapakanan at pag-unlad ng lipunan, sabi niya. Idinagdag pa rin niya na ang mga iniulat na pang-aabuso ay paglantad ng mga kakulangan sa mga mekanismo ng pangangasiwa. Ang insidente ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng isang komprehensibong pagsusuri sa mga mekanismo ng accreditation, monitoring at regulasyon para sa mga institusyon na nag-aangkin ng pag-iingat ng mga minor de edad upang maiwasan ang mga katulad ng pang-aabuso mula sa ulit, sabi ni Hontiveros. Noong linggo, inihanda ng Bureau of Immigration ang deportation proceedings laban sa 48 na anyos na si Persugon na inaristo noong Agosto 13 ng Central Luzon Police at ng mga ahente ng Women and Children's Protection Desk ng Pampanga Police Provincial Office. Ang ganitong uri ng kasamaan ay walang lugar sa ating bansa, sabi ni BI Commissioner Joel Anthony Biado sa isang pahayag. Siguraduhin naming paalisin ang individual na ito sa Pilipinas matapos harapin ang kanyang mga kaso dito upang hindi na niya muling mabiktima ang aming mga anak. Ang mga dayuhang mamamayan na nag-iisip na maaari silang pumunta dito at makapinsala sa ating mga tao ay haharapin ang buong puwersa ng batas at ang galit ng ating sistema ng hostesya. Alas 9:11 ng umaga.
12 minuto makaraan ang ikasyam ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating mga balitaan. Pansamantalang ibinaba ng BOC ang online tax calculator para i-upgrade ang system. Round 1. Ready, go! Samantala, sinabi ng Bureau of Customs nitong Lunes na pansamantalang tatanggalin ito ang online duty and tax calculator sa kanilang website upang payagan ang pagpapabuti ng sistema. Humingi ng paumanhin si Commissioner Ariel Nepomuceno sa aktris na si Belia Padilla na ginamit sa social media ang 4,600 pesos na sinisingil sa kanyang ng 11,000 pisong shipment sa kabila ng ODTC na nagpapakita lamang ng 1,650 pesos na buwis upang maiwasan ang mga katulad na sitwasyon na hinaharap. Inuutos ko na tanggalin ang calculator hanggang sa makumpleto ang mga pagpapahusay na ma-upgrade na sistema at magbibigay ng isang mas komprehensibong pagkasira. Tinitiyak na ang lahat ng mga naangkop na singil ay maayos na masasalamin, sabi niya sa isang pahayag. Sinabi pa rin ni Nepomuceno na ang pagkakakalkulan ng mga tungkulin at buwis ay batay na rin sa Custom Modernization and Tariff Act at mga kaugnay na regulasyon na habang ang kasalukuyang calculator ay nagbibigay naman ng mga pagtatansya. Sinabi niya na hindi pa ito sumasalamin sa lahat ng mga naaayon sa batas na singil na hinihingi ng batas na maaaring malito kung inaambing sa pangwakas na pagtatasa. Sinabi pa rin ni Nepomuceno na bumubuo sila ng isang pinahusay na version ng toll na regular na i-upgrade upang may pakita ang mga umiiral na rate na nagbibigay sa publiko na mas malinaw at mas malinaw na larawan ng kanilang kabuang bayad. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tumugon sa mabilis at epektibong pagtugon sa mga alalahanin ng publiko. Nakatuon kami sa transparency, katumpakan at patuloy na pagpapabuti sa aming mga proseso. Humingi ako ng paumanhin para sa anumang pagkalito na maaaring maidulot nito at nagpapasalamat sa publiko para sa kanilang feedback na tumutulong sa amin na maglingkod ng mas mahusay, dagdag niya. Kasabay nito, kinilala rin ni Nepomuceno ang kahalagahan ng feedback ng publiko sa pagpapabuti ng serbisyo ng gobyerno. Iginagalang at sinusuportahan namin ang publiko sa pagpapahayag ng kanilang mga alalahanin at hinaing. Pinupuri namin si Miss Bella Padilla sa pagtaas ng kanyang punto ng mahinahon at professional. Ang kontraktibong feedback na tulad nito ay tumutulong sa amin sa napalakasin ang transparency at mas mahusay na maglingkod sa publiko, sabi niya. Alas 9:16 ng umaga. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service. RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre ito pa rin po ang inyong abang lingkod ng gabay at patnubay. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitan. UP alumni binanggit si Panggandaman para sa mabuting pamamahala. Round 1. Ready, go! Si Department of Budget and Management Secretary Amena Pagdagaman ay hinirang natatanggap ng University of the Philippines Alumni Associations 2025 Distinguished Alumni Award and Good Governance. Si Pagdandaman ang pinakabata sa mga awardees ngayong taon ay tumanggap ng pagkilala sa UPA Award na ginanap noong August 16 kasama ang iba pang mga opisyal at maestrado sa pinarangalan para sa kanilang mga kontribusyon sa serbisyo publiko. Maraming salamat sa aking alma mater at UP Alumni Association sa pagkilala
gagawin ko po itong inspirasyon para lalo pang pagbutihin ang aking trabaho at isabuhay ang ating mutuo honor excellence service, sabi ni Pagandaman. Si Pagandaman ang kauna-unahang babaeng Muslim na namuno sa DBM at nag-iisang babaeng miyembro ng economic team ng gobyerno. Ay nagtataguyod ng mga reforma tulad ng pagpasa ng New Government Procurement Act, ang institutionalization ng Philippine Open Government Partnership at ang paglulunsad ng Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028. Itinulak din niya ang inclusive budgeting upang matiyak na ang mga pangangailangan ng mga marginalized na sektor, kabilang ng kababaihan, kabataan at mga komunidad ng Muslim ay makikita sa pambansang budget. Nagtapos ng economics sa Far Eastern University at may hawak ng mga advanced degree mula sa UP at London School of Economics. Itinatag din ni Pagandaman ang Dugtong Buhay Movement, isang multi-agency blood donation initiative. Alas 9:18 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. 5 dayuhan, 2 Pinoy na dakip dahil sa illegal na sugal sa Makati. Round 1. Ready, go! Inanunsyo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group nitong Lunes ang pagkakaaresto sa 7 individual kabilang na 5 dayuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa operasyon ng isang illegal gambling hub sa Makati City. Sa isang press briefing sa Kamkrami sa Quezon City, sinabi ni CIDG Chief Brigadier General Christopher Abrahano na 3 lalaking Taiwanese, 1 lalaking Myanmar national, 1 babaeng Chino at 2 Pilipino ang naristo sa isang operasyon noong August 15. Ang 7 ay sangkot sa illegal internet gaming operation na nag-aalok ng online gambling services sa labas ng Pilipinas. Nakumpiska sa mga suspek ang 59 na unit ng computer, monitors, 27 unit ng desktop, computer, 10 computer processor units, information communication technology devices, 25 piraso ng pre-registered SIM, identity cards at 227 assorted identification cards at business documents. Ang mga suspek ay nasa kustodiya na ngayon ng pulisya at haharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 1602. Kaugnay ng Exclusive Order number 74 Republic Act number 10175. Sa Republic Act number 8484, alas 9:20 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitan. Comelec na sa huling yugto ng paghahanda sa BARM Pools. Round 1. Ready, go! Nasa huling yugto na ng paghahanda ng Commission on Election para sa kanunang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election sa October 13. Kami po ay nasa huling yugto na ng paghahanda, sabi ni Comelec spokesperson John Rex Laujenko sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon sa PTV4. Sinabi niya na sisimulan na ng full body ang pagprint ng mga 2.2 milyong opisyal na balota sa pamagitan ng National Printing Office sa Agosto 24. So local source code is now ready matapos na rin po ang field testing at ang mock election at lahat pong ito ay successful, sabi ni Laujenko. Aniya, patuloy na pagkikipag-ugnayan ng Comelec sa mga ahensya ng gobyerno at mga ahensya ng seguridad. Sa ngayon po ay kinakakitaan naman namin ng kagandahan ang pace and order. Dinagdag niya, sinabi ni Laujenko na patuloy din ang koordinasyon sa Department of Energy upang ihanda ang mga generator set, baterya at mga istasyon ng kuryente upang matiyak na handa na kami. So, malinaw na mensahe po, tuloy na tuloy ang October 13 BARM Parliamentary Election, sabi niya. May kabuwang 73 upuan sa parlamentaryo ng BARM ang
nakukuha ng BPN na kinabibilangan ng 40 upuan para sa mga partidong pampolitika. Sa rehiyon, 25 upuan para naman sa mga distritong parlamentaryo at 8 upuan para sa mga organisasyong sektoral. 22 minuto makaraan ng ikasyam ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, Sandigan, pinawalang sala ang dating Executive Town Engineer. Round 1. Ready, go! Pinawalan sala ang Sandigan Bayan Port Division ng mga dating opisyal ng Philippine Retirements Authority sa umano'y irregularidad na pagbili ng mahugani sa plains ng garden tolls para sa pagtatanim ng puno noong 2009. Sa isang 131 pahinang desisyon na inihahayag sa publiko noong Lunes, pinawalang sala ng anti-graft court si dating Deputy General Manager Brigadier General Reynaldo Lingat at 12 iba pa na binabanggit ang kabiguan ng prosecution sa napatunayan ng kanilang pagkakasala ng walang makatwirang pag-alinlangan. Sinabi ng korte na walang katibayan na ang mga ginawa ng akusado ay nagdulot ng hindi makatwirang pinsala sa sinumang partido, kabilang na ang gobyerno, o nagbigay sa sinumang pribadong partido ng hindi makatwirang benepisyo, bentayo, kagustuhan. Ang iba pang napawalang sala ay sina Evelyn Tansyanko, Teresita Aganan, Virgilio Alonso, Danny Pardo, Jasmine Del Rosario, Rosalino Embing, Celestina Piquit, Noel Bautista, Orlando Habitan, Pedro Espirito, Telmar Ropa, at Roderick Natanawan. Ayon rin sa original na singil, ang mga punla na binili sa halagang 1.65 milyong piso ay binili ng walang public bidding. Overpriced ay binayaran sa pamagitan ng paghahati sa mga disturbance butcher at chike upang maiwasan ang paglampas sa limitasyon ng halaga ng pagperma ng pinuno ng ahensya. Ibinaba rin ang desisyon ang pagkahiwalay na kaso sa pagbili ng garden toll sa halagang 600,000 piso mula sa 2 pribadong kumpanya. Ang mga aktibidad sa pagtatanim ng puno ay ginanap sa Pasig, Marikina, Quezon City at Cainta. Napansin ng Komisyon on Audit ang kawalan ng koordinasyon. Napansin na malaki na naitipid ng PRAS sa pamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa Department of Environment and Natural Resources para sa libreng mga punla at punla. Pinawalang sala na rin ng Sandigang Bayan ang dating Kabugaw, Ilocos Sur Municipal Engineer na si Juli Subok sa kasong graft and malversation dahil sa umano'y irregularidad sa kontrata na nagkakahalaga ng 1.4 milyong piso para sa mga proyektong farm-to-market roads noong 2010. Noong nakarang taon ay naaresto si Secretary ang kaniyang kasamang akusado na sina dating Alcalde Cesar Suero, dating Municipal Planning Development Coordinator Florante Hara at negosyanteng si Nestor Ibarra ay napawalang sala noong 2022. Kumbinsido ang korte na ang pagkakasala ng akusado ay hindi napatunayan ng walang makatuwirang pag-alinlangan. Ang kabuuan ng mga katotohanan at pangyayari ay nagpapakita na siya ay may karapatan sa pagbawalang sala bilang isang bagay ng korso. Sabi ng korte, napansin din ng korte na ang isang walang petsang ulat ng inspeksyon ng isang saksi, ang engineer na si Pedro Blanco, ay nabahira ng mga irregularidad at tumpak na paglalarawan ng buong proyekto. An inspeksyon lamang ni Blanco ang isa sa 4 na bahagi ng farm-to-market road concreting project at hindi kailanman nagbigay ng anumang larawan, sketch o pagkakalarawan ng kalsada na in-inspeksyon siya, sabi ng korte.
Sa makatuwid, hindi nararapat para sa prosecution na umasa lamang na sabing ulat ng inspeksyon at pagkatapos ay ipinahiwatig na ang mga sertipiko na nilagdaan ng subok ay pawang pike. Sabi ng korte na napansin na ang proyekto ay nararapat na tinanggap ng end-user barangay at ang parehong proyekto ay ginagamit pa rin. Dalawamput-pitong minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, driver ng Bulacan sinuspended dahil sa counterflow driving. Round 1. Ready, go! Sinuspende ng Department of Transportation ang lisensya ng isang driver ng pickup truck sa viral video na nakuhanan ng counterflow sa Malolos, Bulacan. Sa isang pahayag nitong Lunes, sinabi ng DOTR na ang driver's license ay sinuspindi sa loob ng 70 araw at pinatawag na siya para sa karagdagang investigasyon. Sa pamagitan ng show cause order na inilabas na SCO, pinagpaliwanag ang naturang driver sa insidente at posibleng kaharapin ang mga kasong pagmamaniho laban sa trapiko. Paghadlang sa trapiko, hindi wastong tao upang magpatakbo ng isang dimotor na sasakyan, sabi nito. Ayon pa rin sa pahayag, ang suspensyon ay investigasyon ay alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling ligtas ang mga kalsada sa bansa. Maigpit na palaala ni Pangulong Marcos na maging responsabling motorista at magkaroon ng mahabang pasensya sa daan para sa kaligtasan na rin ng lahat ng road users, sabi nito. Sa isang video na nag-viral sa social media, nakita ang isang madilim na kulay abon na Nissan pickup na nakaharang sa kabilang lane na sa panahon ng matinding trapiko. Kalaunan ay nakita sa video ang isang pulis na tumutulong na sa nagkamali na driver na bumalik sa tamang lane. Alas 9:30 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating palatuntunan dito sa himpilan ng responsabling mamamayag. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng gabay at patnubay, balitaan at mga informasyon. Pag-ibig nag-aalok ng 10 taong 30% interest para sa first 30,000 for PH loan borrowers. Round 1. Ready, go! Inilunsad ng Pag-ibig pa ng isang early bird promo na nagbibigay ng 10 years 3% subsidized interest rate sa unang 30,000 browsers sa ilalim ng pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino program ng gobyerno. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayong nitong Lunes, sinabi ni Pag-ibig Pan Public and Members Relation Group Vice President Jack Jacinto na ang inisyatibo ay bahagi na rin ng pinalakas na pagsisikap ng ahensya na suportahan ang housing agenda ng Administrasyong Marcos na gawing mas abot kaya at accessible sa lahat ng Pilipino ang pagmamay-ari ng bahay. Sa karaniwang po kasi 5 taon po iyong special subsidized 3% rate iyong unang 5 taon po ng kanilang loan team. Under po sa ating early bird promo iyon. Kung unang 30,000 borrowers po natin ay may enjoy po iyan sa unang 10 taon na pag-aaral, sabi niya. Ang special na alok ay nakatarget sa mga mababang kita at minimum na sahod na kumikita lalo na ang mga first-time home buyer. Upang maging kwalipikado, ang mga aplikante na nakabase sa Metro Manila ay dapat magkaroon ng buwanang kita na hindi lalampas sa 47,800 pesos habang ang mga
nasa labas ng kabisera ay dapat kumita naman ng hindi higit sa 34,800 pesos. Lahat ng overseas Filipino workers, anuman ang kita, ay kwalipikado rin sa programa. Sinabi pa rin ni Jacinto na ang pagbaba ng rate ng interest ay maaaring isailalim sa makabuluhang pagtitipid. Ang isang socialized housing unit na nagkakahalaga naman ng 850,000 pesos ang kasalukuyang price ceiling para sa mga house and lot unit ay karaniwang may buwan ng pagbabayad na humigit kumulang sa 5,400 pesos hanggang 5,500 pesos sa ilalim naman ng regular na pautang aniya. Ang amortization ay bumaba sa paligid ng 3,600 pesos hanggang 3,700 pesos na may 3% subsidized rate na nag-alok ng ginhawa sa mga pamilyang may cash-strapped dagdag niya. Upang mabil ang promo, ang mga brochures ay kailangang may apply at makakuha ng approval para sa isang pag-ibig housing loan sa ilalim na pinalawak na 4PH program. Sinabi pa rin ni Jacinto na walang predetermined list na umiiral at ang pagiging karapat-dapat ay batay na rin sa first come first serve basis. Ang mga aplikante ay maaaring magsumiti naman ng kanilang mga dokumento kabilang na ang katibayan ng kita sa pamagitan ng developer ng proyektong pabahay sa Regional Office ng Department of Human Settlement and Urban Development o sa anumang sangay ng pag-ibig pan sa buong bansa. Ang early bird promo ay nalalapat sa lahat ng socialized housing unit sa ilalim ng expanded or PH program. Kabilang ng house and lot units na nagkakahalaga ng 850,000 pesos o mas mababa, condominium units na hindi lalampas sa 1.8 milyong piso. Pag-ibig na nakuha asset sa loob ng parehong kisame ng presyo. Inaasa ng ahensya na ang promo ay magtutulak ng maagang aplikasyon at makatulong sa mabilis ang target ng gobyerno na magtayo ng 1 milyong housing units taon-taon sa ilalim ng 4PH program. At 35 minuto makaraan ang ikasyam ng umaga. Ito ay hatid ng TBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International. Press Corps. Samantala mga kababayan, 4th Infantry Scorpion Battalion, Philippine Army. Round 1. Lady, Balita mula naman sa lalawigan ng Bulalakaw Oriental, Mindoro, nakasagupa ng mga tropa ng 4th Infantry Scorpion Battalion ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Erwin Glenn Romero ang tinatayang 10 miyembro ng teroristang CPP-NP-NDF sa Sitio Tangkulang, Barangay Panaytayan, Mansalay Oriental, Mindoro. Ngayong ikalabing siyam ng Agosto, nakuha sa pinangyarihan ng engkwentro ang isang M653 BB Armalite, mga magazine ng baril, bala, poncho tent at mga subversibong dokumento. Nakipagtulungan na rin ang mga kapulisan sa mga kasundaluhan. Patuloy namang itinutugis sa mga tropa ang mga posibleng matagpuan ng mga nasabing turista. Sa kasalukuyan, ligtas ang mga residente ng sitio tungkulan sa panig na naman ng gobyerno ay walang naiulat na nasaktan o nasugatan sa nasabing engkwentro. 39 na minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Samantala, kapapasok lang ng balita na yan mula sa Oriental Mindoro.
Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan, sana naman po ay maging peaceful po ang ating lugar at maiwasan na po yung talagang matinding hidwaan ng ating mga ikangay komunista ng mga NPA laban sa ating mga kasundaluhan. Napakasarap po talaga na ang bawat Pilipino ay nagkakaisa at nagsasama-sama lamang sa isang paniniwala at paninindigan dito sa ating bansa. Sabi nga po nakalipas na po yung pananakop sa atin ng mga dayuhan, ng mga nakalipas ng World War II o mga bagay na pangyayari na hindi na naman po dapat sana na Pilipino sa kapwa Pilipino ay magkaroon ng anumang kapinsalahan. Alright? Sa mga oras pong ito ay lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating palatuntunan. At mulit-muli ay ito po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Acevedo Damuco ay muling nagpapasalamat sa inyong paggabay at pagsubaybay sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. At syempre sa pangalan pa rin ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeas, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumika. Adios, babalos, amigos. Bye-bye!